Hello mga farmland, nandito po ako sa bayan ng Nagcarlan, Laguna. So ito yung property. Yan po. Along Barangay Road po yan. At ayan po, may nakasample na po yan na pinaka gagawing pader. So binabakura na. Yun nga lang po, yan po yung pinaka boundary. Hindi na lang po itinuloy ng may-ari ng lupa. So ipinor sale na po niya ito kasi meron po siyang project sana dito, kaya lang mas bigger yung kailangan niyang lupa. So nakakita na po siya ng iba pang malaking lupa. Ito mga farmland ay 3,198 square meter. Ito po ay square po ang shape. Ayan po, may bakod na po dyan mga ka-farmland. Patag po ang property at mataas din po yung location. So hindi po binabaha dito. Ito po ay Lanzones Farm, tsaka po niyog ang tanim dito. So may konti nga pong iba na katulad po ng papaya, may parang pong mga kalamansi. Yan po yung magiging boundary. So pag po itinuloy na po yan ng makakabili, yan na po may nakaabang na po siya na pinaka popostehan. Yan. Ayan po yun. Ito po ay clean title mga ka-farmland, titulado. Buhay po yung nakapangalan sa titulo. So wala na pong problema ang dokumento, malinis na malinis po. Meron na din po yan na pinaka bathroom, tsaka po may kubo. Patag ang property mga ka-farmland, kaya po madaling linisin at madali pong mag-build ng structure kung ano man po ang itatayo ninyo. Kasi po, ayan po, kitang-kita nyo po yung kabuuan. Ang dami po ng lanzones. More or less po, nasa 100 din po ito. Ito po ay kalapit po bayan ng Liliw, Laguna, tsaka po ng Pila, Laguna. Ang dami pong shortcutan papunta sa property na ito mga ka-farmland, sa area na ito. Nakakatuwa siya kasi malinis. Hindi, ang mga damo lang po dito, yan o, yung mga ganyang damo lang. So, nakakapagpaganda din po sa view, yung mga ganyang damo, yung green. Yung pagka-green po ng mga damo dito. Ayan po, meron po silang mga tanim na kalamansi. Ayan yung pinaka-pader niya. So, may nagawa na po dito sa likod, tsaka po dun sa side. Dito na lang po sa kabilang side, walang bakod. So, hindi pa po natatapos. Pero, hindi na po yan itutuloy mga ka-farmland nung may-ari. Kasi nga po, naka-for sale na. Dito mga farmland ay kanya-kanyang farm lot. So, hindi po masyadong crowded dito. Andun po yung kalsada. Ang nakatanim po dito ay mga native na lanzones. Yung mga native na lanzones, mahaba po ang buhay niyan. Kaya kung makikita nyo, tingnan nyo naman po, oh, sobrang tataas. Parang mga lanzones dun sa
daan papaahon po sa barangay namin, ganyan din po katataas ang mga lansones doon. Kaya sobrang tamis naman po ng mga native na lansones. Pwede din po mag-alaga ng mga baboy, kambing, at mga manok. Ganda tong property kasi malinis. Kitang-kita nyo naman sa video. Mga Carabao grass lang po ang makikita nyong damo. At ang Carabao grass po, ayan po ay nabibili. Madali lang pong linisin yan. Imamawer lang po yan. Tapos wawalisin. Okay na po. Meron din po ditong source ng tubig. At ang kagandahan din po, meron na din pong source ng kuryente. May kubo po dito mga ka-farmland at yun po yung tinutuluyan ng nagbabantay. So, ayan po yung kanilang bathroom tsaka po CR. Meron naman sila ditong pinaka tambayan o pwede pong magsalo-salo dito. Yan po, meron din silang lutuan, kahoy. Yan ang pinaka tinutulugan dito nung nagbabantay or tinutuluyan. May kubo po. Ibang property na po yan sa kalapit. Yan po. Yan ang pinaka-boundary. So, ang property po ay square. Property hanggang dyan lang po sa pinaka may pader. Yan po yung boundaryhan. Nandito po ako sa isang mohon dito sa dulo ng property. Yan. Nandyan po ang mohon. Yan po yung unang mohon. Tapos nandito po yung isa. Yan. And then, papunta po doon. Bali, 4 lang po yung pinakamuhon nito mga ka-farmland. Estimate natin ang pinaka frontage ng property sa kalsada. Mga 60 meters, nasa 60 meters. 50 to 60 meters po. Pasensya na at ako po hindi ganun kagaling magkalkula ng mga sukat, pero ayon po sa aking estimate ay mga ganoon po. Nasa 50, mga 60, ganun. Hindi po naglalayo doon. Yan. Ito po ay 2,000 pesos per square meter. Yan, meron silang pinakatambayan dyan. Yan po ay
may bakod hanggang dyan. Hanggang dyan ang property. Ito yung isa dulo, isa din po yung mohon. Punta po doon. Punta doon. Yan po yung kalsada. Yan, yung nakikita nyo na mga katuwiran na yan. Yan po yung puno ng lansones. O, diba? Makikita nyo. Ang haba po ng buhay ng mga native na lansones. Para po sa hanap ay small cut po. Ito baka po pasok din po sa hinahanap nyo. Tabing kalsada, meron pong linya ng tubig, may linya po ng kuryente. So pasok po ang sasakyan sa property. Paganda ng property, clean title po. At inuulit ko mga ka-farmland, pasensya na po kayo. Kasi talagang yung pong mga presyo na naandito po na sinasabi ko ay presyo po ng may-ari yun. Kaya ang lagi ko pong sinasabi, pwede naman po naming iharap sa inyong may-ari ng lupa, bibilhin man or hindi po, para po sa negotiation. Kasi nga po, yun lang po yung sinasabi sa amin na presyo. Yun lang po kasi lagi yung sinasabi na presyo ng may-ari. So yun yung pinaka-asking nila. So sila din po yung magdi-decide kung hanggang magkano lang po talaga nila ibibigay ang property. Kaya minsan akala po ng iba dyan, ang mahal daw po ng property ng mga binablog ko. Wala po talaga akong magagawa dun kasi po yun po ay pinaka-presyo po na yung sila. Ito po ay mga bigay po ng mga kaibigan kong ahente po dito sa lugar na ito kasi ako po ay hindi po taga dito sa bayan po na ito. Subalit meron po tayong mga mababait na mga kaibigang ahente po na nakukuhaan po ng mga property para po ialok po sa aming mga kliyente o sa mga buyer na katulad po ng mga bumibili talaga. Ayan po ang kapaligiran dito. Kanya-kanyang farmland po dito. Hindi po crowded, hindi po ganun kadami ng tao dito o yung kabahayan. Diyan sa bungad po, meron pong mga kabahayan sa dadaanan dito sa along ng kalsada. Pero hindi po siya ganoon kadami. So makikita nyo, kanya-kanyang farmland po dito. May mga nakabili na din po mga taga ibang lugar diyan sa area na yan. So, kung susumahin po, karamihan po na mga may-ari ng farmland ay mga hindi na po taga dito or taga tubong nagkarlan. Mga taga ibang lugar na po yung nakabili. Kalimitan po ginagawa lang po nilang bahay bakasyunan. Magandang property mga ka-farmland kasi malinis. Kompleto din po kasi meron na nga pong kubo, may CR, may kuryente, meron pong tubig. At ang kagandahan dito mga ka-farmland, may signal po ang cellphone. Tsaka po internet connection. So package deal na po ito. At ang pinakapresyo po nito sa may-ari po ay 2,000 pesos per square meter. So sila po ang nagdi-decide talaga niyan. At makipag-usap na lang po tayo para po tayo makakuha ng discount. So paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa followers, viewers, subscribers ni Ka Farmland TV. Bye-bye.